Sasabihin ng mga nag-comment, oh, sinisiraan mo na naman ng ang pilot. Hindi. Nagsasabi lang ako ng totoo kung anong pilot ang magandang magstay kung nasaan kang lugar. Hello mga chay, good morning internet, good morning viewers. Nandito ako ngayon sa Flying J Edmonton, Sherwood Park. So wala na ako sa Saskatoon dahil yesterday pumunta ako dito sa Edmonton, sa Atchison, sa yard namin. Pinabiyahe ako nung Thursday ng hapon. Pinapick up sa akin ng nagdala ako ng empty trailer, and then nagpick up ako ng Silent Air from Atchison pabalik ng Saskatoon. Then Saskatoon, kinuha ko tong aking bed, aking trailer, papunta naman dito sa Edmonton. So back and forth ako kapon. Bali Saskatoon, tulog ako ng Atchison, then bumalik ako ng Saskatoon, then pinick up ko tong aking trailer, balik naman ako ng Edmonton. Yun ang nangyari kahapon. So ngayon pala ako magre-reset. Today nga pala is Saturday. Magre-reset ako dito dahil meron akong load na pipikapin sa Nisku papuntang Indiana. So yung aking load na dapat papunta ng Sparwood, British Columbia ay na-cancel. Yung kukunin ko sana sa Asket, malapit sa Saskatchewan, sa Saskatoon. So binigyan lang ako ng 300T, yung malapad na kinuha namin before or dinala namin before sa Quebec. Ganun kalaki. So ako lang, wala si GP, wala si Manoy dahil si Ken, si Manoy ay naka-off siya, naka-vacation dahil meron silang camping. So ako lang mag-isa and doing my reset para sa Lunes, bakbakan na naman pabalik ng America via North Portal. So anyway, dahil wala akong magawa ngayon, you know, pag ganito yung aking situation dito na wala akong mga ginagawa, ang dami kong mga kinakalikot. May mga tinitingnan ako na dapat ayusin, and then yung aking mga tawag dito, boomer, i-prepare ko kasi hinugasan ko sa the last video, nakita nyo, hinugasan ko lahat para matanggal yung alikabok. And then ngayon linisin ko ulit, then magpipintura ako ng mga kulay pula ng aking slip hook. Yun sana, ito sanang itong heady crack, gusto ko sanang pakintabin, pero kailangan ko ng liquid na puputi siya. I don't know if kayang gayahin ito, but luma kasing nilagay dito sa truck. Mahal kasi ang heady crack, guys, almost $3,000. So may mga truck kami, yung mga binibit ng truck, hindi kasi kasama yung heady crack doon. Pag nagbenta si Q-Line ng truck, tinatanggal ng heady crack, tinatanggal nila to, tinatanggal yung EPU. So hindi nakasama, so truck lang talaga, wala nang dahil minsan may mga bumibili na hindi naman mga flat deck but ginagamit minsan sa farm, like sa hopper, ginagamit na sa hopper. So tinatanggal nila yan. So ngayon, yung heady crack is luma. Ang number pa nga ng heady crack ay 1348 nakasulat. Hindi talaga yung brand new ang nilagay nila kasi nga maraming heady crack na bakante sa Q-Line. Ang daming nakatambak doon. So kung ano yung mga bago na lalagyan ng heady crack, luma ang kinakabit nila. So nag-iisip ako, paano siya lilinisin, anong liquid ang gagamitin ko dito para kumintab siya, para at least mag-match siya doon sa mga stainless na yan. But yeah, tatanong-tanong muna ako anong pwedeng gawin dyan. And again, today tatawagan ko muna yung aking asawa dahil gusto ko nga bilhin yung antena ng truck. Yung antena ng truck ay worth $80, $90 per antena. And gusto kong palitan yung antena sa taas dahil tawag dito, mahina kasi yan, yung mga stock na antena na yan
sa truck. Mahina yung mga quality nila, hindi siya long range, okay? Hindi siya nakakaabot ng malayo, lalo pag may mga pilot ka na kasama, lalo sa Amerika. So hindi mo sila maririnig pag once na lumagpas na ng 100 meters. Wala ka nang maririnig, wala ka nang ma-intercept na mga messages galing sa kanila kung ano yung mga sinasabi nila. So gusto ko siyang palitan, but of course kailangan ko nang sabihin sa aking asawa kasi yung, siya may hawak ng pera, siya may hawak ng pera para, that's dalawa, no? So $90, that's $180 na gagastusin ko. Pero yun naman, yung gagastusin ko doon, yung papalitan kong antina, papakita ko sa inyo ulit kasi pinost ko yun sa Facebook eh. So yung antina naman ay papa-reimburse ko naman siya pag napalitan dahil sa kanila naman to eh. Yun, no? Meron na yung built-in doon na wire. Okay, may built-in yan. Gusto ko siyang tanggalin. Palitan ko ng isang antina na mas maganda, long range siya, then 20,000 watts. Kasi ito mahina to, hindi makakasagap yan ng information or yung binabato ng pilot or mga binabato ng ibang driver pag nasa highway ka. So mamaya swapping ko yung aking wife para approval. And one more guys, ito open ko lang sa inyo, hindi naman siya dahil pagpapasok ka kasi sa social media, papasok ka sa ganitong mga larangan like mga Facebook, YouTube, hindi talaga mawawala dito tayo po sa mainit. Hindi talaga mawawala yung may mga inggit, no? May mga naiinggit na ginagawa mo na yung lahat, ginagawa mo lang to be perfect yung vlog mo, but still meron pa rin mga taong hindi nagugustuhan yung ginagawa mo. That's normal sa vlogging, no? Or I mean sa social media. Dahil may mga nabasa akong hindi naman siya ako kasi open ako sa negative and positive na mga comments. It's okay, wala akong problema dyan. If you think na I'm wrong, then you're right, okay? Wala akong pakialam dyan. Kung tingin nyo tama kayo, mali ako, then tama ka, walang problema, no contest. Kasi social media naman yan, it's okay. But dito kasi sa pag magbablog ka, pag nagbablog ka, pag paanga-anga kasi dito, the way ka magsalita na parang wala kang idea, sasabihin ng mga tao, bobo naman to, walang kaalam-alam, di ba? Na nasa tracking ka na, wala kang kaalam-alam. Pag sobrahan naman ng yung information, sobra naman yung information na binibigay mo dahil of course, dahil nagbablog ka, kailangan aralin mo muna bago mo bigkasin, no? Bago mo sabihin yung mga bawat litrang sasabihin mo. So aralin mo muna, tindihin mo muna bago mo bigkasin, bago mo ilabas sa social media yung gusto mong sabihin. But yung ibang mga tao, ibang mga driver na misinterpret na itong taong ito masyadong alam, napaka iniisip niya siya yung pinakamagaling. Hindi po, okay? Aralin mo muna yung letrang bibigkasin mo para sa mga viewers. Hindi, kumbaga hindi ako nagmamagaling kasi ayoko magiging paanga-anga, ayoko magiging magmukhang tanga sa inyo habang nagbablog ako na sabihin nyo, matagal ka na pala sa tracking, wala kang kalam-alam, matagal ka na pala sa tracking, nga ka pa rin, di ba? Diba? So kung nasubrahan naman ng information, kasi siyempre sinishare mo yung mga experience dito sa tracking, then iniisip ng mga ibang driver na sobrang maraming alam, siya ng pinakamagaling sa Canada, no? Ganon na sasabihin nila. Of course, vlogger ka, kailangan point by point, alam mo kung ano yung mga sinasabi mo, hindi yung paanga-anga ka sa pagbablog dahil nga magmumukha ka ng tanga. Sasabihin sa'yo, tanga-tanga naman ito, tagal-tagal ng magiging driver, tanga pa rin, di ba? Sabi ko nga, yung vlogging is yung comment, it's okay. Positive, negative vibes, it's okay. Kasi yung truck, hindi tatakbo yung truck kung puro positive yan. Okay? Hindi tatakbo ang buhay ng tao kung puro gabi. Laging may araw, mayroong negative, may positive, may negative. Hindi ka makakalakad ng gusto kung puro kaliwa yung paa mo. So kailangan may kaliwa, may kanan, may kaliwa, may kanan. And naintindihan ko yun. Kaya walang problema sa akin yun. Yung bash, yung mga comments na it's okay. Kasi nasa social media, tatanggapin ko yan. Huwag lang kayong mainis pag nire-replyan ko kayo dahil hindi ako naiinis. Huwag lang yung below the belt kasi it's another story.
ang dami kong gagawin, ang dami kong kailangang ayusin, i-prepare para tomorrow. And kagandahan, wala nang snow, napakaganda ng panahon, mainit, kaya naka-chinilas na lang ako, naka-short pan, wala nang jacket. Medyo mahangin na ng konti, but napakasarap yung pakiramdam, lalo na yung weather ngayon. So tatawagan ko lang yung wife ko, hingil ako ng permiso para makabili ako ng aking gusto para dito sa truck. May bibili na akong antina, hingil ako ng ng permit kasi it's a little bit pricey. Okay lang ba? Aanin mo. Antina kasi ng truck dito sa yung antina ng nakalagay dito sa truck, hindi kasi siya match dun sa pagdating sa Amerika, lalo pag may pilot ako papunta doon. 'Di ba naglagay ako ng antina doon sa 1447, no? Hindi mo nakuha 'yon. Hindi nila pinapatanggal 'yun eh. Bayad sa kanila naman 'yun, hindi naman galing sa akin 'yun. Pero itong antina, dalawa kasi bibilhin ko dahil itong, I don't know if makikita mo, saglit lang. $80 yung isa, so kailangan ko ng dalawa eh. Yun oh, kita mo yung antina dito. Yan. Yung pala, yan mo ilalagay may dear. Yeah, isa lang siya, yung antina lang talaga niya. Dalawa yan siya. Kasi hindi siya long range. Ay, sino maglalagay? Ikaw? Ako lang magkakabit sa Ako na magkakabit sa antina. Tutornilyo kasi may wire na yan eh. Naka-install na yung wire dyan. So ang antina lang, tatanggalin mo lang siya and then i-tornilyo mo ulit. Magko-connect na yan siya. Kasi yung sasakyan mo. Nandyan lang sa unahan sa Flying J. Pa lang naman. Pero yan, may reimburse yan dahil sa kanila naman tong truck. So, re-reimburse ng company yan. Ha? Para lang alam mong may binili ako. Kasi hindi ko maririnig yung pilot pagdating sa Amerika, hindi ko siya maririnig kagaya nung nangyari before bago ako nang pakabit. Hindi ko maririnig yung pilot. So sa telepono kami nag-uusap. Pero BHF, okay yung BHF, yung sa talaga malinaw to. Pero yung sa Amerika, madalang kasi silang gumamit ng BHF, more on CB radio. Ay meron akong pilot pagpasok sa Amerika, kaya I need it badly. Ako'y nagpapahinga, nahihilo ako eh. Ay siya, okay. Pahinga ka muna dyan, okay? Kaya I love you. I love you, my dear. Kaya I love you. Ingat ka. Yeah. Okay po. Dumaan na to sa malakas na hangin the last few days sa Saskatoon. I know it's safe. Yeah. Anyway, ito yung mga ginagawa ko pag I'm not busy. Ito pinapinturahan ko to. Para alam ko yung mga gamit ko. para maganda tingnan.
I mean, wala lang siguro akong magawa. Wala lang ako magawa sa aking araw. Then ito dito ay lalagyan ko pa ng, di ba napakaganda tingnan pag inayos mo yung gamit mo. Tama? Neat ba? Neat siya tingnan. Kasi merong siyang mga nakalagay na bungee cord dyan, baka mahulog eh. Pero hindi to siya ano ha, walang working load limit tong aking strap. Nabili ko lang siya sa Dollarama. Wala na kasi akong short, kaya I need it badly, very bad. Okay. Wala ako nang masasaksa. Ayun. Yun oh. Ganun lang yung mga choy. Para may nagagawa ka sa isang araw. Hindi ka lang nakatunganga dyan sa truck. Hindi ako pwedeng pupunta dito na hindi ko siya makikita. Oh, you should not do that. Ay! Not do that. Ay! Ramuta! Ba't nandito ka? Na! Ay, Hindi ako pwedeng pupunta dito na hindi kami magkikita. there, my idol. No, he's my friend. Kumusta? Hindi ko alam na. Gagabi pa ako dito? Nagabi ka pa. Yan, tulog ako. Kumusta? Like, Lilinis kayo? oo. Oo. Ano eh. Ayos. Kailangan, ano na, summer eh. Baka pwede rin magpahugas ng truck. Hindi na tayo mag-birthday ah. Ha? Baka pwede rin magpahugas ng truck? Joke lang. Joke lang. Lilinis sila ng ano. Papasok mo na ako sa loob. Titingin ako ng tina. Oo, nandun sila. Mamaya ako mamaya ako mag-shower. Nandito ka pa? Hanggang Lunes, linggo pa ako. Lunes ako may load sa ano eh, Iskyo. Yeah, mamaya. Yeah. Hindi ako pwedeng pumunta dito. I mean, kung pupunta ako dito, hindi pwedeng hindi kami magkikita. Kasi si Crispin, hindi lang siya subscriber but he's a good friend. He's a good friend. So nandito yung mas mura yata dito na mura ang tawag dito antina kaysa compare sa US, mahal. Okay, ito yung sinasabi ko. Merong 49 magnetic tub antenna, but hindi yan ang kailangan ko. Ito yung $90. So ito lang kailangan ko
Gagamitin ko ng tina. Kasi before, sorry. Kasi before nung kinabitan ng antina, kahit kay Manoy, kailangan mo ng bracket sa Cascadia. Kailangan mo nito, bracket dun sa mirror niya, sa bracket. Lalagay mo siya. Dito mo ikakabit ito. So that's $50 plus $13. Ikakabit mo dito sa ano. Okay? Meron ka na yan, then bili ka nito. Itong pangit ng ganitong klase kasi malaki siya ito. Dapat ito lang mga maliliit. So kailangan mo yan, that's $33, $50, $13, and then itong antina. Doon sa Cascadia. Okay? Doon sa Cascadia. This one is 20 watts. Handles up to antenna. Choice of professional drivers. Okay. Yeah. Ito yung kailangan ko. Merong isa nito ay mahal. This $150. So $300 pa lang. But ang pinagkaiba nilang dalawa ay same thing, 20,000 watts. Yeah, 20,000. Ang pinagkaiba lang nila ay yung kulay, yung black. This is black, gray, but the same thing, 20,000 watts. This one is $90 isa. Ito ay 150. Pero yun nga, sabi ko, ang pinagkaiba lang nila ay kulay. So hindi siya kailangan. Pag sa US, yung sabi ko, pag sa US kailangan mo ng high frequency na antenna na long range. Lalo pag meron kang mga pilot na kasama. So kailangan ko ng dalawa. Pag hindi siya magsasakto, pwede ko siya ibalik. Diba? Huwag mo lang sisirain yung case niya. Pwede mo siya ibalik. Yeah. I don't know what was this. Radio. Sa radio naman to. Sa radio namin maganda. Matibay yung sa radio namin. Malakas ang signal. Yeah. Ito lang mga kailangan mo eh. Wires. Pero I think wires hindi ko na kailangan. Oh, meron din palang universal dito para makapanood ka ng TV offline. NBC, Fox, HD. So pag, again, kung mag-i-install ka ng antenna, Cascadia kayo bracket. Itong aluminum na kakabit mo sa bracket. And then wire. And then yung antenna na yan. And then ikaw na yung maglinya papunta sa CB mo. Lalo mga bumabiyahe ng Amerika, kailangan nyo yan dahil pag during winter time, kailangan nyo ng mga messages galing sa ibang trackers. Ma-info kayo anong meron sa unahan para hindi kayo magbumukhang tanga sa biyahe na bigla na lang kayo magugulat na meron palang disgrasya along the way. So kukunin ko na itong dalawa. Ito, meron din siyang speaker para sa CB. Kaso lang ang problema, may problema, no? Kailangan ko pang baklasin yung CB doon at saka isaksak tong kanyang titi dito para mas malinaw sana yung malinaw yung conversation nyo, maririnig mo siya. So may mga mas mahal to siya, $50. This one is $22. Okay, ito na kukunin dito din si Rodney. Wala dito naglilinis. Wala. Uy! Oh, musta? Musta ba? Gulat Nakita mo na yan. siya, no? Andun sa labas eh. Oo, nandun siya, naglilinis. Naglilinis? Oo. Tigil muna ako dito sa hanggang linggo. Nandito ka. Sabi nga sa akin yan, nandito ka daw eh. Oo. Pero sige, mamaya ako may binili lang ako dito. Oo, Tara, sige. mamaya. Babayaran ko na. Yeah. How much? 189. 189? Yeah. 189 guys.
receipt? Yeah, please. I need a receipt because if that one is not fit, I can return it. Sure, there you go. Austrian first lane. Your truck number there. 39713. 39713. So nakuha ko na dalawang tinang malalaki. So kailangan mo ang receipt. Yeah, kailangan mo ang receipt sa item. Why? Kasi pag hindi siya nagustuhan, I mean, hindi siya tutugma dun sa tawag dito. Sa truck, hindi magmamatch, pwede mo siyang ibalik. So iriripan nila ulit yung pera mo dun sa card. Pero ang dami ito, dalawa. So install ko siya ngayon. Oy! Mamaya na! Dalawa nandun. Lalagay kasi ako, kung mag-i-install ako ng panibagong linya, pwede naman. But kailangan kong tanggalin ito. Suksok dito hanggang makalusot siya. Kailangan ko pa rin tanggalin ito. Hindi ko alam kung takes time. Okay. So mahina yan siya, yung ganyang antenna dun sa taas. Kakabit ko lang tong binili ko. And then kung hindi siya gagana, well, gagana yan. Pero makikita na agad yan dito eh. Pagtanggal ko pa lang dito mamaya yung wire niya. Ay ay ay. Shit. Ayan. Hindi ko alam kung anong meron dito sa loob, guys. Okay. Okay, naka-install na. Nandito na yung wire sa loob. Nandito na yung wire sa loob. Peterbilt. So para hindi siya wala natanggal, oh. Para may balik mo pa kung hindi siya magmamatch, kailangan lang ayusin mo yung pagtatanggal. Okay. Para pwede pa nilang ibinta ulit. Oh my God. Nasaan yung ano niya? Yun. I think it's the same thing. Allah, hindi nga much. Oh, same. Same siya. But
Ayaw. Pwede mo siyang itaas, pwede mo siyang isagad. Bago mo to. I'm not sure dito sa lalim if okay kasya. Okay, let's see. Nice. Yan o. Tira nyo. Ito yung sa BHF. Yeah, BHF yan. Iwa pa. Alas. Tugo. Hiwa na hiwa. Okay. So yun na staso. Dalawa. Kasi hindi naman siya pwedeng isa lang ikakabit. Hindi siya magmamatch. So naisip ko baka nga hindi na siya kailangan ng wire kasi gumagana siya. Ito kasi ay antenna at saka radio, yung sa radio namin, without wires na kinakabit namin all the way hanggang dun sa likod. So I think iba yung setup nila, kabit mo lang to kasi wala na siyang wire. So ito yung I think ground siguro niya to. Wala na, di ba? So hindi na siya kailangan ng mahabang wire na isasaksak mo pa. Naka-install na siguro dito sa loob. So yan na. Kabit na yung aking dalawang big antennas na 20,000 watts. Let's see. Diba?
Guys, hindi ko to track to ng Q-Line, pero I spend money para dito kasi kailangan ko. Ngayon yung binayad ko naman dyan, ipapa-refund ko yan sa opisina. That's almost $200 kasi sa kanila yan eh, no? Kailangan ko yan dahil nga nag-oversize ako papuntang Amerika. Kailangan ko ng mas magandang reception ng antenna between pilot and driver para maganda yung aming usapan, maganda yung binibigay niyang mga ahead na anong meron ahead, at ma-prevent ko na at makakaiwas ako. So kailangan ng communication, kaya kailangan ko ng magandang antenna instead doon sa naka-stack na antenna ng Peterbilt. So yun. So sana nga everything ay gagana para hindi ko na siya ibabalik. Pero itatago ko to dahil yun nga, just in case na hindi siya gagana, pwede ko pa siya balik kasi meron pa akong resibo. Dito sa buong Canada, alam niyo sa buong Canada, ito yung pinakagusto ko na pilot. Yes. Yeah, malinis eh. Hindi, pati yung ambience sa loob. Kasi nakapunta na ako ng pilot sa British Columbia. Iba yung ambience niya. Ito, iba yung ambience na ito. Sa buong Canada, buong Canada. Ito yung pinakagusto ko na pilot sa ano. Hindi sa pagsisip-sip dahil kaibigan ko si Crispin. Pero totoo. Ang pinaka-worst na pilot doon sa Yorkton, yung dalawang pump lang DEF, luma pa yung mga gamit. Yun ang pinaka-worst na pilot sa buong Canada. Pero ito, maganda dito. Maluwag yung parking. Yeah. Bakit nilalagyan na ng ano doon, Pen? No parking doon. Doon pa naman ako nag-park kagabi. Buti hindi ako tinikita nun. No? Bakit nilalagyan para makalusot yung mga truck doon? Para hindi maharangan, no? Kasi yung iba doon nakaka-park na. yung iba kasi pag gusto nang mag-parking na hindi makalusot dito, di ba? Mga nag-ano. Yeah. Handa yung ambience. Malinis yung shower room nila. So paano? Mag-shower muna ako. Ha? Gusto ko sumakay ng ganyan. Happy birthday. Ha? Belated pala, happy birthday. Anong belated? Birthday ko? Advance pala. Wala pa ang birthday ko. May ano? Secret. Ha? Huwag mo sabihin. Hindi ba yan? Shower muna ako. Ito si Rodi. Yeah. Sasabihin naman nga nag-comment, oh, sinisiraan mo na naman ng ano, ang pilot. Hindi. Nagsasabi lang ako ng totoo kung anong pilot ang magandang magstay kung nasaan kang lugar. Magandang magstay na pilot. Kamukha. Yung ambience dito, kita niyo. Di ba? Linis. Hello, my friend. Hello. I'm gonna stay here because I don't wanna you look it. Vlogging? No, I'm not vlogging. Live stream. Live streaming? Yeah. Oh. From where are you? Huh? From where are you? From what do you mean from where? So, from Edmonton, Oh, I'm from Winnipeg. You? Toronto. Huh? Toronto. Brampton? Toronto. Yeah, Brampton. Brampton? Oh, I know that place. It's famous. May bakante dyan? Pero nakaano na ako eh. Something went wrong eh. As always guys, laging malinis ang shower ng Edmonton. Salamat! Tayo natin. Hold on. Rod! Bro! Saan ka? Dito. Thank you so much. Ito. Walang problema. Anong oras ang out mo? May apa, alas 7. Panggabi ka? Oo. Oh. Leadership ako ngayon. Night shift ah? Leadership. Ah, okay. Sa gitna ka pala ngayon. Oo nga eh. Ano? Thank you so much. Oo. Akit muna ako doon at ako'y papahinga muna. Salamat ah, Rod. Okay, ito. Whew! Feel fresh. Balik sa truck, mga chuy. Ate, basta. So that's for today, mga chuy. Chay. Tingin sila sa akin pag may hawak ang ano eh. May hawak ang GoPro. Para itong sira itong taong ito, nagsasalita mag-isa.
balik sa truck, and then pahinga kasi it's weekend. Friend! Fresh. I feel good. What's your name? Soup. Soup, yeah. Okay. So paano? Pahinga muna ako at pagod na pagod ako. Gusto ko lang Ash, huwag ka na. Chicharon? Ang sarap yun, yung binigay mo dati. Thank you, Pen. Paano guys? Daghang salamat sa inyong pagtanaw. So mura na siya karon adlaw akong video. Inyo makitan. Again, na ako diri karon sa Flying J. Magbisaya na lang siguro ko, no? So na ako karon diri sa Flying J sa Sherwood Park. Nya, magkita ra ta ugma sa mga susunod nga mga video para mahulay na pug ko. Kay it's weekend. Kinalagpahulay, nag-reset. Lami unta mulaag pero mas pilion ako nga magpahulay para na ako enough na energy sa susunod na ako nga mga biyahe. Daghang salamat pag-amping mo tanan and have a good weekend. Today's Saturday.